Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo lang po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, meron na naman pong nabudol. Si Sara Duterte, yung tokmol ninyong vice presidente. Ito po, isa pong konsihala diyan po sa isang lungsod sa Metro Manila. Mukhang nahibang po ito. Mukhang kinabibiliban niya si tokmol Sara Duterte, mga kababayan. Ito po, dati po itong girlfriend ng isang congressman. Okay? At ganun din po ang ating first couple sa kanilang latest interview for parang Christmas ba. Meron po silang isang kahilingan. Meron po pala silang inaasam-asam mga kababayan, no? O nga naman, hindi naman bumabata itong ating first couple. Di syempre, di ba? So mga kababayan, umaasa rin pala itong ating first couple na sana magkaroon na sila nito dahil di naman talaga sila bumabata kundi na nasa 60s naman na sila, late 60s na nga. Di po ba mga kababayan? So muli, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si tokmol ninyong Vice Presidente Sara Duterte ay meron na naman pong nabudol. Opo, may nabudol na naman siya na isang councilwoman dyan sa isang lungsod sa Metro Manila. Ito po ay ex-girlfriend ng isang congressman, first district representative ng Zambales na si Representative Jay Conghun. No, ang tinutukoy po natin na nahuhumaling, kinabibiliban si tokmol Sara Duterte ay walang iba kundi si Miss Aiko Melendez. I believe si Aiko Melendez po ay isang konsehala dyan sa isang lungsod sa Metro Manila. Kasi meron po siyang quote guard sa Pilipinas Today na sinasabi niya na napakatatag ni tokmol Sara Duterte, hindi po siya bumibigay, no, sa lahat ng mga pinagdadaanan niya. Isa daw po siyang ehemplo ng isang matatag na babae. Despite of all the, alam nyo na, yung mga akusasyon, yung mga paratang sa kanya, hindi daw po siya bumibigay. No? Yan po yung katangian ng isang babae na parang napakatibay. No? Yun ang sabi niya, abay, Miss Aiko Melendez. Ganun ba ang pananaw mo kay Sara Duterte? Matibay ba siya? Oo, matibay. Matibay ang apog. Sorry naman po, Miss Aiko Melendez, pananaw mo yan. Pero, sa'yo na lang. Pwede ba? Ikaw na lang, no? Kung yan ang paningin mo kay Sara Duterte na isang katangian nga ng babae na may katatagan at katapangan at hindi natitinag, hindi bumibigay sa mga matitinding mga akusasyon o problemang dumadaan sa buhay niya, siya rin po ang may gawa ng mga problema na yan. No, hindi po ako bumibilib kay Sara Duterte mga kababayan. Siguro nung una, nung hinahype siya ng mga dutae ng mga vloggers, influencers nila, ng mga fake news maker, nung time na siya ay mayor ng Davao City. Nung time na namayagpag ang tatay niya. Pero lumabas ang katotohanan na isa pala siyang spoiled brat. Isa siyang pinakamalaking suwail, heartless, ika nga. Siya na umamin yan. At alam ng magulang niya ang totoong ugali ni Sara Duterte. Kung ang nakikita ni Miss Aiko Melendez ay ganun ang katangian niya, kako po hindi. No? Baka hindi lang ako ang susupalpal kay Miss Aiko Melendez. Bakit ika nyo? Kung talagang matibay, matatag si Sara Duterte at may katangian ng babaeng kayang harapin ang mga problema, ang mga akusasyon sa kanya, di sana hinarap niya na ang akusasyon sa pamamagitan ng impeachment trial. Sana wala nang impeachment trial, ika nga ni Representative Joel Chua
ng representante ng isang distrito ng Manila kung sumagot lang sa TRICOM meeting noon si Sara Duterte. Hindi yung nagde-deflection siya. Hindi yung ini-evade niya ang question. Hindi yung nag-a-ad hominem siya sa mga makabayang black o minority black na gustong busisiin kung saan niya ginastos ang kanyang confidential funds in just 11 days. Doon sa DepEd at ganun din po sa opisina niyang Vice President. Ganun ba para sa iyo, Miss Aiko Melendez, ang katangian ng isang magiting na babae, isang matatag na babae? Hindi kayang harapin. Kung nasa kanya ang katotohanan, haharapin niya. Sasagutin niya ang anumang akusasyon sa kanya kasi alam niya nasa panig siya ng katotohanan. Hindi po Sinasabi niya nandun na sa COA report ang mga pinagagawa niya sa CIF. Natagpuan nga ng COA na merong resolution dyan, circular number, na okay, sa publiko hindi mo pwedeng sabihin sino ang mga tao sa mga agent mo, yung sa confidential funds mo na ginamit. Pero pagdating sa report mo yan sa COA, kailangan i-disclose mo doon sa report mo sino ang mga yan. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si ganito? Sino sa ganito? Oo, sa publiko hindi pwedeng ilabas yan. Confidentiality. Pero sa pagdating sa report sa tamang ahensya ng gobyerno, dapat nilang malaman yan. Kung mamaya hindi nila alam, ginastos mo lang kung kani-kanino. Tapos yung mga resibo mo, hindi naman pala official receipt ng gobyerno. Gawa-gawa lang. O di ba? So ganun ang katangian ng isang matatag na babae. Hindi natitinag, matatag. Matatag magsinungaling. Matatag mag-evade, mag-deflect ng issue. Di ba? Impeachment trial, hindi niya maharap. Hindi niya masabi kung saan niya dinala yung pera ng DepEd. Hindi niya maalaman bakit, hindi natin malaman bakit siya nagbigay ng mga sobre sa mga empleyado ng OBP at DepEd. Ayaw niyang sabihin sino talaga ang namudpod ng CIF money. Di ba? May mga tumistigo na yung disbursing officers na si Acosta at saka si Paharda, sinabing inutusan sila ni Tokmol Sara Duterte na ibigay doon sa mga PSG officers niya yung pera dahil sila nakakaalam paano i-disburse ang CIF. Di ba? Yun na lang. Ano na yun? Paglabag sa isang batas, malversation of funds. Di ba? Ganon ang katangian ng isang matatag na babae. Napakasinungaling at higit sa lahat nagbabanta sa buhay ng kapwa. Ganon! Wow naman! Ang galing! Tapos itong huling-huli, biruin mo 12 days bago siya sumagot. Nag-isip kung paano niya na naman i-evade. Nag-isip kung paano naman niya i-deflect yung issue. Ganon ba ang ibig mong sabihin, Aiko Melendez? Ganon nakatatag sa'yo ang isang tokmol na busy Sara Duterte? Wow, ang galing! Nakakababa ka naman ng paningin, Miss Aiko Melendez. Oo. Okay, pasok naman tayo dito sa ating first couple. Sa kanilang latest interview during this holiday season, may natanong po ang isang interviewer interviewee, no, na ano mang gusto na nilang magkaapo. Yun naman pala, sinabi ng Pangulo, tinatanong niya rin yung mga anak niya na lalaki. Kailan daw sila mabibigyan ng apo ng tatlong ito? Nasa hustong gulang naman niyang mga yan, lalo na si Sandro Marcos. May nababalita bang mga girlfriend niyang mga yan? Si Sandro Marcos dati may nababalitang girlfriend pero hindi naman niya kino-confirm. Biruin nyo, yung dalawa po, itong first couple, hindi naman po yan bumabata. Nasa late 60s na sila. Ayaw pa rin mag-asawa at magkaroon ng apo ang mga anak. Sana naman magkaapo na daw sila. Yun daw po kasi ang inuungot-ungot nila. Sandro Marcos. Sino yung isa, yung pangalawa, saka si Bini. Sino ba mauna sa inyong makapag-asawa at makapagbigay ng apo sa inyong nanay at tatay? Yun yata ang kanilang inaantay, mga kababayan, no? Di ba? Yun po isa Talagang siguro inaaraw-araw nila yung mga anak nila. Magsipag-asawa na kayo. Dati ayaw magpagsipag-asawa nung bata-bata. Sinasabi ng magulang, hep. Wag mo nang magnonobyo, wag mo nang magnonobya. Baka anong mangyari. Ngayong nawala na sa isipan mag-asawa, tinutulak na para mag-asawa at magkaapo. Ibang klase rin Di ba? So yun po, no, very candid yung interview. Yun po yung isang napuntuhan natin na humihiling din naman
ng apo ang ating first couple sa kanilang mga anak. O, sino kaya ang unang tutugon sa kahilingan ng kanilang mga magulang, itong tatlong lalaki? Okay, so kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.